Sinong niloloko mo? Yan talaga ang tanong ni Atty. Topacio mga kababayan kay BBM sa kanyang ginawang sarsuela mga kababayan dito sa tinatawag nating National Insecurity Council. Ang National Security Council mga kababayan naging National Insecurity Council na kung saan pinagtatanggal ni BBM mga kababayan sina VP Sara at mga dating presidente. Sabi ni Atty. Topacio mga kababayan, diretsuhin mo na. Sinong niloloko mo? Ang gusto mo lang na matanggalin si VP Sara. Bakit dinamay mo pa ang mga dating presidente? Importante daw kasi itong National Security Council mga kababayan. Dahil hindi lang naman yan personal mong security Security yan ng pangkalahatan. Hindi lang yan security mo ngag. Kaya wrong move daw mga kababayan itong ginawa ni BBM na pagtanggal dito sa mga matataas na naging opisyalis ng gobyerno, kabilang na ang mga dating Pangulo at si VP Sara Duterte. Dahil pagdating ng sakuna mga kababayan, wala na siyang paghihinga ng advice. Naging one-man army na ito si BBM. Kumbaga, wala na siyang mapagtatanungan pa. Tapos ang sasabihin niya, ano nang gagawin natin? Ganyan na naman mga kababayan. Panoorin po natin si Atty. Topacio ha. Pero bago po yan mga kababayan, ang dami pong mga adlib ito si Topacio ha. In fairness mga kababayan. At isa na dito, eto. Hindi kaya nakarating yan ng backdoor negotiation ng dating senador? Backdoor negotiation. Speaking of backdoor negotiation, sino ang nagba-backdoor? Yung Hindi ko alam Ang alam ko lang nagba-backdoor negotiation si Raul Manuel Si Raul Manuel na pagpapa-backdoor negotiation daw mga kababayan. Tuwad na daan. Backdoor ano ba yan wala. Backdoor nga tingnan nyo mga kababayan si Raul Manuel backdoor negotiation. Anyway, marami tayong arable land. Arable land. Yung pwedeng araruhin mga kababayan. Another adlib na naman Hindi ito. Arabo hindi katulad din naman ng iba, Arabohok. Arabohok. Mga kalbo. Katulad ni Harry at saka ni... Si Harry. Nadamay patuloy si Harry Roque. ni Dan Marcoleta. By the way, Uy, Topacio, wag mo namang i-booking. Kalbo pala ito si Harry Roque at si Congressman Marcoleta mga kababayan. BMW daw buhok mo wig. Pero may isa pang hindi mo na-mention, Topacio, na original BMW. Eto, si Arnold Clavio, BMW din yan mga kababayan, buhok mo wig. Happy New Hair sa kanila. Happy New kasi alam ko, Enero sila Happy New Hair. palit ng wig kaya Happy New Hair. Hindi Happy New Year. Ay, lako. Pambihira ito si Atty. Topacio. Pero balik na tayo sa topic mga kababayan ha. Okay. Sinong niloko nyo? Sinong niloloko nyo, BBM? There are at least two bodies. Dalawang body. Official na mga nasa pamahalaan na miyembro po ang dating mga Pangulo. Automatic yan. By executive fiat. Yan po ang National Security Council. Na naging National Insecurity Council na mga kababayan. At ang Council of State. Ang National Security Council, as the name implies, yan ay advisory group ng Pangulo na nagpapayo sa kanya on matters of national security, foreign policy, etc. At kung magdi-declare ng martial law mga kababayan, yan ang National Security Council din ang tatakbuhan ng presidente para hinga ng advice. Kaya mabuti na rin at inalis nyo si VP Sara para wala talaga siyang parte dyan sa martial law kung magdedeklara man kayo. Ang Council of State naman sa mga ibang bagay na kailangan ang karanasan ng mga dating Pangulo. Kasi, let's face it, kahit Pangulo ka, kung baguhan ka, any beginner, kahit sinong baguhan, ay mapapakinabangan ang payo ng mga nauna sa kanya. Ito si BBM mga kababayan, pinagtatanggal ang mga dating presidente. Ang yabang. All-knowing mga kababayan. Tapos kapag andyan na ang gulo, ano nang gagawin natin? Kasi experience di ba? Kahit sabi mong naging senador ka, gobernador ka, katulad ni Pangulong Marcos, kung bago ka sa Malacanang, hindi maaring kung hindi mapakinabangan mo
ang payo ng mga nauna sa yung mga pangulo. Kaya nga sa National Security Council at saka sa Pati mga opinion ng oposisyon, mga kababayan, kailangan dyan. Dahil it's a matter of national security. Council of State, mga dating pangulo ay miyembro niyan. Yun. At pag pinatawag yan, they give the benefit of their best advice base sa kanilang naranasan bilang pangulo. Kung baga sa kwan, di ba may kasabihan, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Yan, okay. Etong NSC po, bukod sa mga dating pangulo, kasama po dyan na miyembro ay ang pangalawang pangulo. Correct. Dahil kung mayroon national security threat, mga kababayan, paano kung matugi yung presidente? Di ba ang papalit vice presidente? Kung hindi siya membro ng NSC, hindi niya alam kung ano ang plano. At yung threat, mga kababayan, na hindi lang po yan threat yung gaya na BBM pupugutan ng ulo o hukayin. Hindi ganyan. External threat, mga kababayan. Example, mayroong mag-i-invade na sa ating national security. Pag-aaway pa rin kayo sa politika niyan? No. Kaya kailangan po ang vice presidente nandyan. Inalis ni Bangag. And for good reason. Sapagkat since ang pangalawang pangulo ay tinatawag nilang a heartbeat away from the president. From the presidency. Kung ano mangyari sa pangulo, wag naman. Ay ayoko magbiro tungkol dyan kasi ayaw nating may mangyari sa ating pangulo. Ang vice president ang magiging pangulo. So dapat in the loop siya, so to speak. Alam niya yung mga policy, yung mga payo, yung mga impormasyon tungkol sa seguridad ng bansa na tinatalakay sa National Security Council. Kaya nga, ngayon mga kababayan, inalis ng sobrang talino, BBM, Bongbong, Okay. Yun po ang reason kung Bongbong bakit Marcos, ang pangalawang pangulo bagay na bagay ang Bongbong, mga kababayan, sa kanya. Ay nasa National Security Council. Ngayon, dahil sa kung anong bagay, galit ang ating pangulo, nasa oposisyon. Kumbaga, ang ating vice presidente gusto niyang tanggalin sa National Security Council. At pwede naman, sapagkat ang komposisyon ng National Security Council ay napapasaloob sa isang executive order na ang presidente ang gumagawa. Okay, I get it, Mr. President. Diretsuhin niyo na, tanggalin na si Sara, pero pati yung mga previous president, mga kababayan, tinanggal. O mag-isa ka dyan, ngag. Galit ka kay Sara, ayaw mong miyembro ng National Security Council, gusto mong ibagsak ang kanyang political stock. Okay, all is fair in love and war, and politics is war. Okay. Pero para mapagtakpan naman yung gusto ninyo na matanggal ang vice presidente sa National Security Council para hindi halata na nasi-single out na pinepersonal si VP Sara, tinanggal nyo rin sa membership ng National Security Council yung mga dating pangulo. Kamote. Yun ang malungkot. Yun ang malungkot. You have deprived yourself, and not only yourself, kasi hindi ka naman nandyan para sa sarili mo lamang Yun. You deprive the country, our government, of the benefit of the wisdom and experience ng mga dating pangulo. Dinamay mo pa yung National Security Council. Yan ang nakakainis sa national insecurity ni BBM. Hindi na national security. Personal insecurity na ng presidente. Ginawa mo. Ayun. Tinanggal mo na lang si Sara. Alam naman namin galit ka Ngayon yung ginagawa mong panakip na para hindi mahalata na sinosolo mo si Sara, pinepersonal mo. Dinamay. Hindi naman po kami nalilinglang sa ginawa nyo Wala naman po kayong naloko. Kumbaga sa kung sinong niloko nyo. Sinong niloko nyo? Kasi alam naman sarili lang ang niloloko niya, mga kababayan. Amin yun ang purpose Bago pumasok naman itong si Erin Tanyada, sabi ba naman, nung panahon ni Duterte, tinanggal din si Lenny sa National Security Council. Fake news. Ilabas nyo nga ang executive order ni Digong na mayroong nagsabing tinanggal si Lutang. Hindi naman, tinanggal yan sa gabinete. Pero sa National Security Council, andun pa rin siya. Hindi po. Hindi. Sinabi lang, iba po ang National Security Council sa gabinete, ha? ng Pangulo, Lenny, huwag ka nang umattend ng cabinet meetings. Cabinet meeting. That is not the same na may order na tinanggal. Ibig sabihin, Eto mga dilawan, mga kababayan, no?
galit na galit kay Marcos dati. Yan si Erin Tanyada. Ngayon, todo tanggol kay Bangag. Unit team na ang mga Bangag at Dilaw, mga kababayan. Itong si Erin, mali interpretasyon niya. Kapag hindi ka pwedeng bulok dilawan. Kasama din sa nga bulok, mga kababayan, ng Bangagan. umattend ng Mga Bangagan. May mga bagong grupo ngayon, mga kababayan, Bangagan. Dilawan, Bangagan, Pulahan, Pinklawan. meeting, yung cabinet meeting lang, yung puro gabinete lang, pwede ka pa rin umattend ng National Security Council sapagkat hindi cabinet meeting ang National Security Hindi yan Council. cabinet. Ang National Security Council Kaya Erin Tanyada, Bangagan, Dilawan, Pinklawan, fake news ka. bukod sa mga miyembro nga ng kabinete katulad ng executive secretary, nandyan din ang mga former presidents katulad ng sabi ko, hindi po cabinet meeting yan. Nandyan ang head ng mga military, hindi po miyembro ng gabinete. Cabinet ba yung mga former president, di ba hindi? Erin Tanyada, fake news. Ano ba sasabi niya dito, mga kababayan? Niloloko lang ni BBM ang kanyang sarili nung tinanggal niya pati ang mga dating presidente. Nagbudol para hindi sabihin sininggle out niya si VP Sara Duterte. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.